Ngayon, may mga forces na gustong i-hijack yan for their own insidious objectives. No to military junta. Alam mo, Ronald, ang dami nagsasabi na panay banat lang daw tayo, panay complaints, at palaging nagrarant lang daw tayo. Wala daw tayo nababanggit ng magagandang balita. Pero this week, mukhang maraming magandang balita nangyari ngayon. Tama. Oo. We always take the good with the bad. Oo. Diba? Kaya baka hindi lang napapansin, pinag-uusapan din naman natin yung mga positibo. Halimbawa, itong bagong emerging youth consciousness. Isa to sa pinaka-positibo sa ating political landscape. Dahil dati, medyo apathetic tsaka indifferent ang kabataan. Yes. Ngayon, sila ang vanguard nitong anti-corruption movement. Diba? That's very positive. Pero, ayun nga, sabi mo nga, this week, ang dami nangyari. Pero, parang hindi lumilipas ang araw na walang nangyayari sa ating bansa. No? Oo, no? So, ang unang gusto kong pag-usapan natin, Ronald, yung sa ombudsman. Honestly, para sa akin, I'm going to be the one to say it, that justice has a new name, Boying Remulla. And I can't believe I'm saying this because hindi talaga ako sang-ayon kay Boying Remulla nung dati. Pero parang hindi ko alam, nagka-epiphany ba siya? Biglang nagising siya, tapos ngayon biglang parang gusto na niyang paglaban ng hustisya. And with a vengeance, with vigor. At saka talagang parang meron siyang mission sa buhay. Biro mo, ni-reverse niya yung ruling o yung rules about SALN. Yes. Na very basic kung mag-anti-corruption tayo, investigations. No? Ikalawa, ay tinanggap niya yung mga lumang mga kaso na natulog sa ombudsman, itong Parmali, no? Tapos itong mga pinail nung isang araw, itong nag-file ng impeachment kay Sara. Yes. No? Na in limbo yung impeachment sa Senado. Medyo gumaganda yung prospects para sa ombudsman, no? Pero alam mo, tingin ko dito, Ronald, yung sa ginagawa ni Ombudsman Remulla. And wala pa nga siyang isang buwan dito sa trabaho niya, no? Sipin mo, wala pang isang buwan, marami na siya na-achieve. At sinabi nga niya, parang gusto nga niya mag-leave ng legasiya sa kanyang trabaho na gusto niyang maalala siya sa mga tamang ginawa niya sa buhay. Siguro yan na yung mga parang second chance in life, tawag ko dyan. Ang tawag ko dyan, strange workings of the human soul. Diba? Yung kilala kong isang obispo, ang tawag niya, biro ng tadhana. Yung mga hindi mo inaasahan no, na mga pangyayari. Halimbawa, pinabanatan natin si President Bongbong Marcos. Pero sinusuportahan din natin yung kanyang posisyon halimbawa sa West Philippine Sea. Ayun. Pero kung titignan mo yung kasaysayan ng kanyang pamilya, very pro-China ang mga yan. Yes. Very pro-China yan. Makita mo nung lumuhod si Imelda Marcos sa harapan ni Mao Zedong. Since then, they've been very close. No? At madalas siyang bumiyahe sa China. Pero ngayon, siya pa yung gumuhit. No? Siya pa yung gumuhit. So, parang ganun din ito si Boying Remulla. Matagal ko nang kilala yan Pero never kami naging close dahil pareho kaming asshole. Pag magkikita kami, baka magdedebate lang kami yan. Tsaka, hindi yan pala biro. Yes. No? Medyo wala yung sense of humor. Di ba? Pag nakwal mo yan, pag nakanti mo yan, no, magagalit yan. No? Pero ngayon, pag nagkita kami, tatapikin ko na sa likod. Good job. So alam mo, ganito yan ang interesting sa nangyayari ngayon, tingnan mo yung sinabi mo lang tungkol kay BBM na, babatikusin mo, pero kung may nagawang tama, babanggitin mo rin. Yun yung pinagkaiba ng mga nakikita ko sa mga trolls na palagi. Mga DDS ba yan? Sige na. Sige, ikaw na ikaw na nagsabi. Tama. Iniiwasan ko na nga na maglagay ng kulay sa politika. Pero totoo naman kasi, yun yung problema sa mga panatiko. Tingin nila kasi na dapat ang position mo ay tugma sa personalidad na pinaglalaban mo. Ang ginagawa natin, pinapakita natin na dapat issues-based tayo lagi. Kung sa issue na to, magkasundo tayo, magkakasundo tayo. Kung sa issue na to, hindi tayo magkakasundo, hindi tayo magkakasundo. Ayun ang problema. Kaya hindi tayo makapagkasundo sa mga DDS troll dahil sa kanila, hindi issues-based Laging personality-based ang posisyon nyo. Saka black and white. Sila yung white, tayo yung black. Palaging gano'n, di ba? Pero nagbabago na rin Chris. Dahil, halimbawa, yung highest approval rating ni Digong, 93-95% nung panahon niya. 2020 yan. Nakita ko yan na ang taas. No? Tinanong kayo Pulse Asia, bakit ganun? Sabi nila, COVID kasi. So yung mga tao very insecure. At ang nakukuha ng suporta, na dapat naman talagang ginagawa ng gobyerno, no? ay yung mga vaccine,
Kaya ang taas, no? Kaya, pero ngayon, mahigit kalahati na wala na dyan. No? Dati, pag naglilibot ako halimbawa sa Europa, no, binibisita ko yung mga anak ko, 100% lahat ng mga OFW natin, pro Duterte. Ngayon, sila pa nag-iimbita sa akin. Sa Vienna, sa Milan, sa Rome, sa Paris, sa Berlin. Sila pa nag-iimbita para magsalita ka. At alam nila, ang sasabihin mo, anti-Duterte, no? Kaya may nagbago, Chris. Hindi, ang ano ko dyan, siguro clarify ko lang dyan, ay yung nagbago, Ronald, hindi yung tao mismo. Ito yun May dalawang klase kasing Duterte supporters. Meron yung trolls. May iba doon, bayad. May iba, troll lang talaga. Hindi nila alam kung bakit. At may iba. Karamihan yata doon, bayad. Marami nga. Marami naman totoo Pero yung isa naman, mga sumusuporta lang kay Duterte. Hindi ibig sabihin troll sila. Ito lang ang pinaniniwalaan nila. Mga dissenting taong tong mga to na siguro na nadala lang sa maling pag-iisip o hindi na pag-isipan. Yan ba yung tiga Cebu na nagsasabi na binabanatan siya ng ad hominem? Hindi, tingin ko hindi ko nga alam tingin ko naman hindi siya yung bayad na troll, pero ano siya yung problema, ginagawa niya to para makakuha siguro ng may pagka-cloud chasing siguro dahil hinahabol niya yung approval nung nagpapander siya doon sa isang particular audience ng DDS, di ba? So nakuha niya yung suporta nila, naka millions of followers, pero at the same time nung nawala yung followers, nag-apologize. Yun ang ibig sabihin ng parang hindi mo talaga pinaniniwalaan yung sinasabi mo kung mabilis ka mag-apologize. Buti na lang tayo, hindi tayo nag-apologize. Hindi talaga ako mag-apologize. Pag nawalan ako ng followers, wala, 'di ba? Ganun lang talaga 'yun And ngayon nawawala sa kanya lahat. Lahat. Kinakaaway siya nito. Hindi naman nakabalik yung umalis. Tapos yung pumupuri sa kanya nung nag-backpedal siya. Aba. Mahirap na position niya. Ewan ko talaga. Sana. Pero kasi yun na nakita ko ding isa pang pinagkaiba. Karamihan ng mga again, mga DDS trolls at mga influencers, performative. Parang may theatrics palagi. Yun na nga, naka-makeup, naka-wig, sumisigaw, na pag pinapakinggan mo, parang nagtatalumpati na para sa isang play. Parang ganun yung dating. Parang si Mayor Baste, nung isang araw. Sabi niya. No? Yung sa China. Kung kayo ay galit sa China, maghubad kayo. Tanggalin nyo ang inyong brief, ang inyong damit, inyong sapatos, inyong medyas. Diba? Performative. Parang sinimplify niya yung issue na hindi simple, diba? Para lang i-justify yung kanyang pagiging pro-China. Exactly. Sabi ko, teka lang. Ibang usapan kasi yung political issues versus economic or mga business issues na hindi, sinosobra nilang bina-black and white ang lahat ng issue. Marami pong gray area ang mga issues na to na kayang pag-usapan. Hindi yung sinanay kasi nila sa mga base nila, sa mga sumusuporta sa kanila ay pag galit ka dito, all out, patayan tayo. Or else peace. Ganun yan Either sasama ka o hindi na hindi. Maraming middle ground dito na kailangan pag-usapan. These are called nuances. Na sana talaga, mukhang naman mas marami sa ating mga kababayan ay natututunan yun ngayon. Yes, lalo na sa kabataan. So ngayon, maganda yung nangyayari sa... balikan natin. Yan yung ombudsman. Ano naman nangyayari sa ICI? Ano nangyayari sa Senado? Di ba? Ano naman yung mga ibang positibo na pangyayari? Pero sige, tatapusin ko lang muna sa ICI. Ito lang sabi ko sa Ronald, sa ombudsman. Hindi pa ICI, sa ombudsman muna. Tatapusin ko lang to na ang gusto ko lang kasi sa nangyari ngayon, imagine mo 9 years tayo nag-antay na i-dismiss si Senator Joel Villanueva. At para balikan pa niya yun. That's a statement. Yes. He did not need to do this. But for him to do this says na the ombudsman gave the order, the Senate must follow. Kasi ang ginawa ng Senado natin, the last Senate, nung panahon ni Digong, ay hindi nila sinundan ang proseso at ang ombudsman is a separate and independent branch na kailangan sundan So there was a lot of impunity that was happening in the time of Duterte. Aminin na natin, kaya nga ang tatapang ng mga corrupt ngayon. So this is a statement to show na tama na ang impunity, hindi na kayo makakawala sa mga ginagawa niyong kalokohan,
at tuloy-tuloy ang laban. So that was the first step. The second one was yun na nga, yung sa Sal-en na nawala since 2018. Ni-reverse siya si Martires. Pero Ronald, naglalabasan na yung mga Sal-en ngayon. Nakikita mo? Pero kulang na kulang pa. Pero nakakabigla yung mga nakikita ko doon. For example, si Speaker Boji D. Nakita mo ba gaano kalaki? Siya yung banggit nga ni Attorney Jesse na pag merong mga political dynasty, may skinny political dynasty, may fat, may obese. Etong sa mga D, hindi lampas obese to eh. Terminally obese. My God. Pero at least sinabi niya, di ba? Hindi niya tinago, di ba? Hindi natin. Sa bagay, Pero, parang nung panahon namin, ang pinakamataas sa amin ng Sal-en, si Secretary Del Rosario. Pero, kung naman talaga yan, maraming negosyo. No? Sabi ko pa, 900 million, almost a billion, no? Sabi ko, taso, laki Tapos isa ko sa pinakamababa, mga 7 million. Kaparehas ko yung isang senador na very popular ngayon, no? Doon sa sabi ko, bakit pareho? Para sila tayo ng kwan, no? Yung kotse mo lang, lampas na sa Sal-en ko, Pero at least, meron kang baseline. Yes. Pwede mo ikumpara gaano karami ang kotse niya, gaano karami ang mansion, gaano karami ang biyahe per month, no? Gaano karami ang pera sa bangko. Lahat yan pwede mo lang ngayong maging alam natin na hindi sapat yan. Pero at least isang mahalagang elemento yan para bawasan ang korupsyon dahil Kaya nga sinasabi ko na sa mga tao nanonood, yung Sal-en ay hindi yan yung silver bullet, magic bullet yan. Kasi kung nakikita mo lang yung isang taon, it's not enough. Kailangan mo makita in terms of years. Kumbaga snapshot yan eh. So, yung pagpapakita lang na to, umpisa pa lang to. Makakatulong to, pero hindi to yung solusyon sa lahat. Give you an example, for example, naglabas na ng Sal-en si Robin Padilla. Parang 240 million, parang ganun lumalabas yung net worth niya. Hindi ibig sabihin may kurakot na nangyari doon. Kasi kumita naman yung mga pelikula niya o malaki yung mga endorsements. Understandable yun eh. Give you another example. Nabanggit ko nakita ko yung past Sal-en ni dating Congressman Jules Ledesma na nasa 1 billion or under 1 billion, mga ganun. Ngayon, nakita ko naglabas siya. Isa siya sa mga nauna nagpalabas. Nasa 6 billion. Diba? Pero negosyante siya talaga. May negosyo siya talaga na malalaking negosyo. Baka nilagay din niya sa Bitcoin. Malay mo. Totoo naman eh. Totoo naman. Pag tumaas ang ganyan kalaki. Mabilis lumaki yun, di ba? Paano mo explain nyo na, hindi totoo naman pag binili ko ng $7,000, nasa 120 na ngayon. Paano yan? Hindi ko naman, wala naman ako ginawang kalokohan. Kaya hindi natin sinasabi na nakman yan, anomalous kaagad, di ba? Yes, exactly. Pero gusto ko makita ang Sal-en halimbawa ni Harry Roque. Dahil sigurado ko, mas maliit yun ang dihamak. Bago siya pumasok sa gobyerno. At saka yung habang nasa gobyerno siya at saka after niya nasa gobyerno. Dahil sabi niya, lumobo daw ang kanyang kayamanan dahil nagbenta siya ng lupa. Pero in the first place, dapat yung lupa na yun kasama sa kanyang Sal-en. Nasa na yun. Hindi na naman pera ang Sal-en, properties, etc. Kaya sabi ko, si Harry naman, magaling pa naman na lawyer ito. Bakit gano'n siya magpaliwanag? Diba? Hindi, sige. I will try to see if I can take that side. Sinabi kasi niya na yung lupa daw ay sa pamilya niya, hindi naman daw sa kanya. Tapos yung binenta, syempre, nung nag-inherit na, dun napunta sa kanya yung portion of it. Or baka pwedeng ganun din naman, di ba? Pwede. Pero usually kasi yung portion mo, ilalagay mo yan dun sa Sal-en mo eh. Hindi yung buong property. Yung share mo nun. So sa akin, tama yung sinabi mo eh. Tsaka biro mo, nag-contribute siya ng 37 million sa kampanya ni Sara. Ni Sara, yun ang kailangan niya ingatan. Kasi nga, pag nilagay mo yan sa Sal-en, biglang nakapagbigay ng 32 million, pero hindi nakikita sa Sal-en na bakit wala kang cash dito na 32. Parang kanyan yun. Saan galing? Parang yan yung $1 million na sing-sing na binigay mo sa asawa mo. Dapat mag-reflect yun sa Sal-en. Totoo. Di ba yung mga ganun? Asset yun eh. Hindi naman nahulog yung galing langit. Diba? Sabi mo, minahan ako tong sing-sing eh. Di ba? Yung gano'n na. So, yun yung pinaka-importante sa Sal-en ay ipapakita kasi doon makikita mo kung saan ang galing yung kayamanan. At pwede mo i-cross-check. Yun ang tool yan para ma-cross-check. Kung cross-check mo, ito, totoo ba ito na galing sa iyong tiyahin? Itong lupa na binenta. No? Bakit
Ba't lahat napunta sa'yo? May iba namang pwedeng magmana niyan. Yung gano'n ba, i-deconstruct mo na yan eh. Yes. Yung bahay mo sa Baguio, Yeah. no, na malaki. Saan ang galing yan? Yung pinambili mo dyan. Yung kinontribute mo sa kampanya ni Vice President Sara. Saan ang galing yan? No, et cetera. Yung nakitang mga bank account mo kay Mr. Supranational sa kwarto niya sa isang Pogo Lord sa Porac, Pampanga. Saan ang galing yung mga kwan na yun? Hawak ngayon ng kwan yun. Hawak ng gobyerno yung nakuhang mga bank accounts mo. Pero hindi ko maalala kung sinong mambabatas to na nabanggit sa isang balita o sa Reddit ko ba to nakita na sinasabi nga na hindi naman daw kasi karamihan ng kayamanan niya ay nasa bangko. Karamihan ay cash. Totoo yun. Marami sa ating mga mambabatas yun, no? ay cash. O paano mo hahabulin ngayon yung cash? Yun ang mahirap. So, kailangan dun mo na sinasabi yung sisamang triangulate. Second phase na yun. No? Second phase yun. Hahanapan mo dahil marami dyan mga may offshore bank accounts sa Cayman, sa Panama. No? So, pupuntahan mo na yun. Pero ito, maganda lang simula. Yes. Tapos kung merong anomalya, pwede mo nang bawiin yan. May forfeiture laws tayo na pwedeng gamitin mo. Okay, yun ang maganda, yung mga forfeiture laws. Ang problema lang din sa forfeiture laws na nakikita ko, especially with AMLA, is this, kadalasan, by the time na mag-announce ang AMLA ng freeze order, okay, or natatanggal na. Pero halimbawa ngayon, marami kasing ahensya ng gobyerno ang maraming pwedeng gawin. Halimbawa, yung Philippine Competition Commission, no? Ay sa law nila ay ang rig bidding ay may initial punishment, first punishment 100 million. Initial lang yun na punishment. Lahat itong flood control, pwede mo sabihin na rig bidding. Yes. So pwede mo lang kunin yan. Lahat ng hindi mahabang proseso. Yung customs natin, may mga rules yan na itong mga na ito na hindi dumaan sa kanilang proseso. Itong mga nakuha ng mga diskaya, mga luxury cars, pwede na kagad yan immediately confiscate. Kaya pumunta sila ron diba, sa bahay, no? Kinuha nila. So, gaano karami yung ganyan na pwede mo lang kumpiskahin? Itong mga insurance agencies, may mga bonds yan para sa mga project na gagawin. Ibig sabihin, pag hindi nagawa yung project, kokolektahin yung bonds sa insurance agency. Katulad ditong insurance agency ng asawa ni Marcoleta. Diba? Yan, immediately pwede nang gawin ng gobyerno. Bonds yan yun. Okay. Kahit hindi pa yung substandard. Right. Investigahan pa yun. Pero yung ghost project, kuha agad na yun. No? Ang daming ahensya ng gobyerno. BIR din, COA, Yeah. COA, etc. Ang daming ahensya ng gobyerno, pwede mo lang gamitin immediately. Ang tawag ko nga dyan, no? Wag na maghintay ng 4 weeks, 4 months para sa resulta. Gawin na ngayon. Kumaga unahan na nila. Sa elementary, di ba? Finish or not finish, pass your papers. Di ba? Ngayon, dahil naghihintay yung tao. Impatient na yung tao, galit na yung tao. This week, maglabas ka na. Sino yung nakuha na natin na-forfeit natin ng ninakaw? Okay. Mo na. Pero may mga na-forfeit naman May mga na-announce na. Siguro lang, kulang pa o parang mabagal pa. Dahil ang nakita natin, hundreds of millions na nakapatong sa lamesa ng billiard table. Diba? Yung very graphic ang ating tingin ngayon sa corruption. Hindi nangyari dati yan. Hindi nangyari. Una, malaki. Kaya nga trilyon billion Ngayon, may resibo, may picture. Kaya galit na galit ang tao Dahil hirap na hirap sila magkapasa sa bulsa. Tapos makikita nila yung isang billiard table na ganyan kataas. Tapos kahong-kahong ng pera. Dinadala mismo sa DPW. Nakabalikbayan box, di ba? Oo nga Yung gano'n na, ngayon, nakita mga luxury cars na may payong. Di ba? Sa Rolls Royce na may payong. Kumaga, Sing-sing. Pariba ba yun? Tawag doon. Paraiba. Na 58 million pesos. Very graphic. Yun yung pinagkaiba ngayon. Okay. Pero let's go to the other end naman of this Sal-en. May mga iba naman kasi, nakikita ko na they were making fun of, for example, si Congresswoman Rene Co. Na with 280,000 lang ata yung kanyang Sal-en. Pero nagulat ako dito nung nabanggit niya kung bakit. Kasi nga first time congresswoman siya. Number one, bata pa. Kabataan Kabataan party list. So 20 plus lang. Tapos sabi niya na
dito ako nagulat. Sabi niya, meron daw silang parang rule sa Kabataan Party List na, o sa Makabayan Block, na minimum wage lang talaga sila. Yung sweldo, dinodonate daw yan sa mga iba't ibang mga... Posible. Oo, which, yes. Pero, parang sa amin, sa Akbayan, no? Nung congressman si Eta Rosales noon, pati yung kanyang mga damit, yung kanyang clothing allowance, lahat yan regulated no? Hanggang dito yan pwedeng bilhin, no? Yung ganyan. Wow. No? So, yun yung kaibahan sa isang political party na totoo. Yes. Kung ano yung pinaglalaban, pinaninindigan mo sa lahat. Hindi, tsaka nandun ka representing a political party. Hindi ka nandun para sa sarili mo. Diba? Pag lumabag ka doon sa rules, tanggal ka. Tanggal ka. Oo. Nung presidente ako ng Akbayan, kasama yan sa aking role na sasabihan yung mga representative. Ito yung posisyon ng partido. Ito yung kanyo. Kung hindi, tanggal kayo. Yeah, kasi you're representing the party Yes. Pero sa akin, ako lang nung narinig ko na tinatanggap niya minimum wage, bilib ako. Bilib ako kasi talagang pinaninindigan niya that this is public service. Therefore, I'm only going to get minimum wage. I think hindi naman minimum wage ang aming. Yun na nga, sabi ko naman na I think naman they deserve more. Kasi naman, you're working din naman. At saka as a lawyer, meron ka din namang pinag-aralan na matutulong mo na may dadala mo sa table. Pero, duda ako doon sa minimum wage. Duda ako ron. Well, depende. Kung yung salary naman niya mag-reflect na hindi lumalaki, then totoo yun. Kailangan nakuha ka rin di ba? Komportable din kahit paano. Ang hirap mag-isip kung... ang hirap gawin yung trabaho mo kung iniisip mo saan ka bibili ng biogesic. O kulang. Saan ka bibili ng sardina sa umaga, di ba? Paano yung minimum wage? Kulang yun, ha? Kulang nga. Well, totoo naman talaga that the minimum wage naman talaga is... minimum talaga. Kumbaga, basic requirements sa makukuha mo dun So, ewan ko lang. Pero sa akin, I mean, hats off ako dun kay Congresswoman Reneco. But at the same time, hindi ko kaya yun. Kung ako nasa party list, sabihan ako ng minimum wage, sa inyo na lang. Magpa-podcast talaga. Baka symbolic lang yung hyperbole, no? Pero kailangan mo rin ng kailangan mo rin ng hindi naman minimum wage, di ba? Masustento mo lang sarili mo ng tama. Tama. Deserve mo naman hindi naman ninakaw yung pera. Andun naman talaga naka-budget para sa iyo yan. Yes. Sa batas naman yun. So dapat hindi ka masyadong malayo doon sa pinagsisilbihan mo na sektor, di ba? Tama naman yun, no? Pero kailangan din ng medyo sapat. No? Dahil alam mo naman, minimum wage hindi sapat No? Kailangan mo ng sapat para magawa rin yung trabaho mo. Para hindi mo na iniisip yung agahan. Hindi mo na iniisip yung hospital. No? Hindi mo, lalo na kung may pamilya ka. Di ba? Ayun, yung totoo naman. And yung mga nakikita, huling comment ko na lang dito sa Salin ay nakikita kong pwede mangyari dito nga, kadalasan kasi, yung mga ibang mga mambabatas natin ay ginagawa to parang, tignan mo, hindi naman malaki yung Salin ko. Parang it's almost like a badge na yan na, hindi ako ganun kayaman. Sa akin, walang issue kung mayaman o hindi Basta nasa tamang paraan. Yes. Yun yung importante. Ideklara mo ng tama at nakuha mo yung yaman mo sa tamang paraan, wala tayong problema. Halimbawa, binabanatan si Senator Ping Lacson by 200 million yung kanyang salin. tumaas. So, pinakita niya, ito yung farm ko, ito yung aking negosyo. Diba? Mga ganun. Pinakita naman niya. No? At saka, ibig sabihin, hindi fraudulent yan. So, yun ang mahalaga. Diba? Yeah. Well, at saka wala siya sa government noong time na yun Diba? Yun din ang importante na hindi ito na nakuha nung panahon mo bilang isang mambabatas. Kasi kung nakuha mo yan dahil sa posisyon mo bilang mambabatas, yun medyo questionable. Pero kung as a private citizen at sa tamang negosyo, okay lang. Although nagulat din ako sa laki nun, ang bilis nun. Sabi ko nga, parang ganda nung negosyo na pinasukan niya. Pero speaking of the Senate, nabanggit mo yung Senate natin. Mukhang babalik nga si Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Anong nangyari dito at bakit sa tingin mo na-convince siya bumalik? Tingin ko na hindi lang siya. Tingin ko nagising din yung Senado na pag umalis si Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon as head at natigil yung mga investigasyon, masisira yung Senate as an institution. Pero muna sa gitna ka ng investigasyon at kasama sa iniimbestigahan mga kapwa mo senador, tapos bumaba ka as head ng Blue Ribbon, tapos natigil yung investigasyon. Anong itsura ng ating institusyon ng Senado? Lalo na, all the other institutions have been damaged. Yeah. No? Nung sinara yung TRICOM sa House, nung yung ICI ay jogging in place na confidential yung investigation.
tapos yung ombudsman ay bakante o kasi simula pa lang, ang lahat ng atensyon ng tao, Blue Ribbon. Tapos Nangyari yan. sino? So, tingin ko na himasmasan din yung mga senador. Teka. No? Pangit na itsura natin dito. No? Kumbinsihin natin si Senator Ping na bumalik. No? Ganun ka. Tingin ko yun yung isang pinanggagalingan ng mga pangyayari. Ako naman tingin ko ang dagdag dito ay unang-una, walang gustong tumanggap kasi nung Blue Ribbon Chair, which surprised me because dati akala ko yan yung isa sa mga coveted positions. Kasi pwede mong gamitin yan bilang sandata laban sa mga kalaban mo, di ba? Pero nagulat ako nang walang gustong tumanggap. Lahat sila umaatras. Yeah, well, partly kasi dahil yung mga pwedeng mag-Blue Ribbon, halimbawa si Kiko at saka si Risa, yung dahilan kung bakit bumaba si Senator Ping Lacson, yun din yung magiging dahilan nila para hindi tanggapin. Na baka mawala yung majority. Diba? Okay. Yun yung isang dahilan doon. Baka mabawasan yung majority, maging minority sila uli. Diba? Kaya kung tatanggapin yan ni Risa o ni Kiko, ay magkakaproblema. No? Yung same reason kung bakit bumaba si Senator Ping Lacson. Ikalawa, kung ang lalagay mo naman si Pia, na ang kapatid, head ng minority, parang hindi naman acceptable, di ba? Tapos, or ilalagay mo si JB, na ang kapatid, si Jinggoy, na iniimbestigahan, di ba? Yung ganun ba? No? Kaya ang tumanggap, si Erwin. By default. Yeah. Kasi siya yung vice. Wala siyang choice. Pero siya din mismo ayaw nga niya eh. Dahil unpopular yung role, dahil iimbestigahan mo kapwa mo senador. Natatakot sila kasi si Ping walang pakialam. No? Siya lang ang walang pakialam. Kaya nga tingin ko natatakot kay yung mga Tulfo nga na-disappoint. Kasi nga, di ba, yung brand ng Tulfo, laban tayo. Di ba? Tapos biglang, hindi, Blue Ribbon, ito na yung pagkakataon mo. This is like wearing a superhero cape na, ikaw na yung bida. Tapos parang alanganin. Huwag mong kalimutan, yung mga humawak ng Blue Ribbon, lahat talo. TG Ginggona, Gordon, Francis Tolentino. Yan ang humawak ng Blue Ribbon, no? Okay. Interesting. Parang may malas. May malas ba? Pero si Ping, walang pakialam. Yan ang pang na last word ako na to. Sige. Mag-80 na ako eh. Pero sinabi din ni Ping na pag tatanggapin niyo 'tong Blue Ribbon, handa na ba si Senate President Tito Soto na posibilidad na baka mawala niya yung speakership ay yung presidency ng Senate. Yes. Kasi nga tama. Pero ang tanong ko dito, kung gano'n ang pag-iisip nila, ba't nila ito gagawin? Kasi kung mawala yung Senate presidency kay Tito Soto at mapunta sa minority, ganun din, mawala din sa Blue Ribbon. Baka kasi, go for the jugular. All out na. Pag hindi namin ginawa ito, masisira yung institusyon. Ikalawa, mukhang nag-usap na rin sa majority. No? Sige na. Ano ba? Aalis ba kayo rito? Paano pag umalis naman sila dahil sa investigasyon, masisira din sila. Ibig sabihin, hindi pa sila nalilitis, guilty na sila. So, may ganong klaseng calculation. Yes. No, na hindi naman yan gagawin basta-basta ni Soto at saka ni Ping nang wala rin konsultasyon sa majority. Yes. Ganon, no? At saka tingin ko nga nakuha na lang yung suporta ng kanilang majority. Kaya sabi lang, sige, go na natin. At saka mismo yung majority sinabi, sige na, tuloy na natin. And alam mo, ito pa isa pang rason kung ba't tingin ko natuloy itong pagiging Blue Ribbon Chair ulit ni Lacson. Sabi nila, uumpisa na daw nila ulit yung mga hearings. Tingin ko, din yan nakita nga nila na, teka lang, mapapahiya nga tayo at wala nang pinapalabas, mawawala tayo sa usapan, sa eksena. Ito na pagkakataon natin, balik natin para mabalik na naman tayo sa usapan na mukhang may ginagawa tayo. So, may partly ego, partly, the imaging. Tsaka hindi mo rin ito kailangan tignan in isolation. Ibig sabihin, sa ngayon na nagle-level up ang ombudsman, nag-open ng pintuan ang ICI, nag-level up din. Tapos, nabalik si Ping sa Blue Ribbon, tatriangulate mo ngayon yan. Yan ang tatlong front vanguard sa investigasyon sa corruption ng presidente. Ibig sabihin, directly or indirectly, may bendisyon ito. Diba? Yun. Apparently, majority naman ng senador ay administration, di ba? So, may ganun ding element yan na bagamat walang aamin. Siyempre. Between us boys. And the camera. may kwan yun. May ganung element pa rin yan. No? Kaya nga, biglang sinabi ni Senate President Soto ay, handa kami sa impeachment.
Di ba? O, ibig sabihin, kukunin mo sa archive. Oo. No? Tapos, pag kinuha mo sa archive, pagbobotohan niya ng majority Yes. ng Senado. Ibig sabihin, confidential ron. Yeah. Dahil mismo sa majority, may mga pro-Sara. Yes. Di ba? Pero confidential na sa statement na yan. Yeah. So the fact that he would even make the statement, Yes, 'di ba? yes. Says something. Ngayon, yung binanggit mo nga dito na may bendisyon. Okay, sa akin ganito lang 'yan sa legal, pag tinignan mo yung legally, talagang dapat co-equal branches of government 'yan. Pero sa katotohanan, In the real world. yes, merong impluwensya talaga ang presidente sa Senado at sa Kongreso kahit papano. So much so na nakita 'yon with PBBM statement the other day na open na daw ang BICAM. Ila-livestream na daw. Diba? Bakit ang presidente ang nagsasabi noon? Dapat may separation of powers. Oo nga, yun ang sabi ko. BBM naman, no? Dapat ang nagsabi nun si Tito Soto, hindi ikaw. Baka masyado siya excited. Na-excited. Ako na lang magsasabi. Hindi nga dapat Sa survey kasi siya tinatamaan Oo. Dito sa corruption issues. Hindi naman mahiwalay ng tao yung relasyon niya halimbawa sa pinsan niya. Oo. Hindi mahiwalay ng tao yung relasyon niya sa mga congressman at senador na miyembro ng administrasyon na sa ngayon ay nakasalang sa sa corruption issues. So ganun ba? Siya yung tinatamaan. Kaya dapat siya yung pumrente na, itong mahiya naman kayo campaign, sa akin nagsimula ito. Yeah. Itong mga contractors na ito, yung expose, sa akin nagsimula. Yun na nga Itong posisyon sa BICAM, yung small committee, ako gumawa nito. Parang gusto na niya mag-claim making. Inaako na niya lahat ng mga major decisions. Tinatamaan siya sa mga surveys. Yun yung, sabagay, totoo naman kailangan gawin ni BBM yun. Siguro marami siyang ginagawa in behind the scenes na tama naman, pero importante pa rin yung public perception. Kaya kailangan siyang humarap at magsalita. Hindi pwedeng lagi na lang parang pretend you're weak while you're strong. Kailangan mo pakita din yung strength na yun. Kasi perception is everything right now. Yeah. And my God, pag nakita mo yung survey, parang bakit ba nawawalan ng tiwala yung tao? Siya nga naman yung rason kung bakit nga naman talaga nag-umpisa itong flood control issue na to. At basta makita to fruition, may mangyari, may katapusan. Kaya tingin ko, yun yung pinanggagalingan nitong leveling up ng Ombudsman, ng ICI, ng Senate, at probably even Congress. Okay. So with the Senate, anin ko lang to, i-wrap up ko lang yung sa Senate natin. Yung sa Senate na nakita ko dito ang ganda. So pumasok na nga si Ping bilang Blue Ribbon. Mag-uumpisa na ulit ang mga Blue Ribbon Committee hearings. Yes. May palabas na naman tayo, may teleserye na naman, season 3. Yan. Tapos noon, Tito Soto. Isang senador, tinamaan na. Dito sa utos ni Ombudsman. Si Joel Villanueva. Katapos lang mag-rally sa Luneta ng JIL, no? Sabi niya, kahit daw si Satanas mahihiya. Di wow daw. So, hindi lang Diyos ang binabanggit mo, pati si Satanas binabanggit mo na. Yun na nakapagtataka. Nanahimik na nga yung tao, di ba? Dinadamay mo. Threatened na nga siya yung posisyon niya dahil maraming mas masasama sa kanya. Diba? Tapos babanggitin mo pa. Di ba? So yun ang mga magagandang kilos na nangyayari naman sa ating Senado ngayon. Pero ngayon nabanggit mo naman yung sa ICI. Na sa akin lang kasi, pag tinignan mo yung ICI na yan, for the last few weeks, parang ang hina ng loob nila. Parang ang bagal nila. Tapos parang pag mag-imbestiga sila, hindi ko maintindihan kung ano yung strategy nga nila. Nabanggit nga natin nung huling usapan natin na para sa akin ang pag-imbestiga dapat on the field. Meron ba silang nasa field na nag-iimbestiga? Hindi natin nakikita to Hindi nga natin nakikita yung hearing. At ngayon, bumigay sila. At yun ang sinasabi natin. Talaga bang bumigay sila? Kanino sila bumigay? Mukhang may nag-utos din nagsabi, gawin na nyo to. Parang may mga kumausap sa presidente na, gawin mo namang open at transparent ang investigasyon, no? May mga makajos na kumausap sa presidente last week. Kaya tingin ko isa yan sa dahilan. Isa among many, no, na dahilan na binuksan niya. Dahil mga katulad natin, tuwing nagsasalita tayo rito, yan ang ating sinasabi, no? Kahit pa paano, nakakatulong. May epekto, di ba? Sa kaya magandang development yan. Pero may problema kasi yung ICI no? May problema sila. Yung budget nila na 40 million. Kulang? Wala pa. Wala pa. Nasa trunk line pa. Hala. No? Meron silang 3 staff. Hala. So, 1 each na commissioner. Ay, sus Mario Josep. Tapos, yung
security, wala sila. Pati security wala. Oo. Sus. Kinakailangan nilang kumuha ng sarili nila. Dahil yung ICI as ICI, wala. So, yun yung problema. Sana, bilisan na yan. Dahil may proseso kasi ang budget eh. Diba? So, yan ay nakasalang sa DBM. No? Sana man lang mag-supplemental budget. Diba? Well, may confidential fund naman si BBM na pwedeng gamitin. 4.5 billion. Nakuha mo. Pwedeng kumuha sa confidential fund, ibigay sa kanila. Immediate yan. Yeah, and totoo naman for investigation. At saka yun, at least, confidential, di ba? Na hindi siya kailangan masyadong busisihin sa ngayon at makukuha lang yung kailangan ng impormasyon, makapasok sa iba't ibang ahensya. Mr. President, di ho sa akin ang galing yan, sa katabi ko. No? Hindi kasi laki ng budget na yun, hindi natin alam kung saan napupunta. At least ngayon, mapunta sa tamang paraan. Hindi tulad ng dating administrasyon, hanggang ngayon, nakikita natin epekto ng maling paggamit ng confidential fund. Hanggang ngayon, ramdaman natin yan, di ba? Sa pagkalat ng disinformation at fake news at propaganda. Sana naman ngayon gamitin to sa tamang paraan para magkaroon tayo, makita yung katotohanan. So, hindi ko alam ganun kaliit ang budget ng ICI. Sinasabi ko lang yan dahil hindi alam ng mga tao eh. At dahil hindi transparent yung ICI, hindi rin nila sasabi. Hindi nila sabihin. Isang miyembro nila nagsalita, naalala mo, last week, sinabi niya na yung mga diskayas ay hindi karapat-dapat o hindi pa nagpi-fit sa criteria as state witness. Sabi ng mga diskayas, hindi na kami magtetestigo. Kasi napagalit, ha? Yabang nga eh. Pero yung nagsabi na yon, medyo nasabihan na nagbigay ng gag order. No? Dahil sinabi niya yon without permission. Ganon? No? So, pero ngayon, wala nang ganon. Dahil open eh. Yes. Diba? Pag mag-live stream yan, diba? Lahat yan lalabas yan eh. Open eh. Pero at least nalaman natin, masyado naman kinoconsider yung diskaya sa witness protection. Pag na-witness protection ka kasi, hindi na babawiin yung kayamanan mo at wala ka ng kaso. Immune ka na sa mga kaso at yung nanakaw mo, sa'yo na. Grabe, no? Dapat ang tingin sa diskaya, hindi witness, dapat principal. Yes. No? So, yun. Malaking tulong itong miyembro ng ICI. No? So, mabuti talaga to. No? Next week, at least next week, may gagawin na naman tayo. May mapapanood na naman akong pelikula. Yes. Ay, teleserye. Kasi wala na ako napapanood. Itong linggong to, wala ako kayo scroll ko ngayon. Wala na eh. Dati buong araw ako nakatutok sa mga Blue Ribbon. Panoorin mo yung Richard Haydarian. Yeah. Naglalakad sa Oxford. Sige nga, papanoorin yun. Pero yung sa ICI, ang problema daw nila ngayon kasi nga, wala naman daw kasi silang rules of order. Kaya hindi nila alam paano gagawin to kasi parang medyo hindi kagaya ng Senado at Kongreso, meron kang procedural rules, kaya maganda yung pag pinapanood mo, maayos yung pagpapatakbo. Dito wala eh. So, pero alam ni former Supreme Court Justice Andy Reyes na itong ICI ay sui generis. 'Di ba? Wala naman tong katulad eh. So, sila yung gagawa niyan. Sila yung gagawa. Wala siyang katulad, wala siyang president eh. Diba? So, alam na yan, gawin mo na. Gawin mo na. No? Pero kasi madalian eh. Eto nga, nagkukuhan nga sila. Nagtatrabaho na sila kahit papano nang walang budget. Diba? Oo. Pero, whether they like it or not, kailangan nila mag-level up. Yeah. Yung sinabi nila nung una, na 4 weeks bago kami maglabas ng pangalan, yari kayo dyan, no? Hindi papasa 4 weeks. Hindi pwede yan, no? This week, labas na kayo. Next week, labas na kayo, no? Finish or not finish, pass your papers, no? Pero yun, naglabas naman sila ngayon ng mga pangalan, 'di ba? For ang tawag mo doon, yung watch list. No? Pero problema sa watch list, parang ginawarningan mo. Pwede ka pa rin lumabas. Ayun na nga eh. Kaya hindi ako naniniwala sa mga watch list kasi watch list means, oy, mag-iingat ka. Next week, baka hindi ka na makalabas. Yes, pero para magkaroon ng whole departure order, kailangan may nakasampang kaso. Hindi ka pwede mag-HDO nang walang nakasampang kaso. Yun ang kailangan nila mabilisin. Paano maglalabas ng whole departure order? Korte. Okay, pero hindi sila. Korte maglalabas. Pero ang problema nun, sa ngayong sitwasyon natin, ito, dalawa yan. Unang-una, alam naman natin na merong bagong rule na ginawa ng DOJ, na ginawa ni Marcos, ni BBM, na kailangan ang evidence is certainty of conviction, with certainty of conviction. So mahirap magawa ng kaso na wala kang certainty of conviction, kaya siguro natatagalan sila. Kasi kung ginawa nila yun, di magkakaroon na naman ng mga bogus cases. Yun ang iniiwasan nila. So yun lang ang tingin ko nangyari dito. Pero problema nga. Pero mali naman yung yun, kaya pwede baguhin yun ng bagong ombudsman.
Yeah, pwede kasi nga these are extraordinary circumstances that need extraordinary action. Kaya nga nagkakaroon ng ICI. Pero at the same time, ang problema ko lang with the idea of the ICI is because the current commissions or mga departments are not working. Kasi nga, defective ang DOJ natin at one point. Defective ang ombudsman at one point. Kaya hindi gumagana, kaya napilitan gawin tong ICI. Pero ngayon na gumagana na ulit, ito na, andyan na yung ombudsman mo, okay na. Ngayon may ICI ka na. Ngayon Senate, tumatakbo na rin. So magkakaroon ko ngayon ng convergence. ICI, with ombudsman, with Solicitor General, with DOJ, di ba? Paano may convergence na yan with Remulla? At yung USEC niya, Yes. ang pumalit sa kwan, tika Cavite rin. Yes. No? Tapos yung Solicitor General, partner din niya yan. No? So, madali na ngayon yan. Kailangan lang mabilisin. Dahil nga, impatient ang tao, suspicious ang tao. Yes. Pag bumagal yan, lalong tataas ang suspicion. Kung mabilis, mababawasan. Hindi mawawala, mababawasan. Okay. So, tapos tingin mo din ngayon, ang isa pang hurdle na problema natin ay yung judicial system natin. Correct. Tingin mo ba ngayon, magko-cooperate na at tutulong na ang ating judicial system, Supreme Court in particular, to make sure na hindi sila harang sa pagbibigay ng hustisya? Kasi ang dating sa akin ay hinaharang nila ang pagkakaroon ng hustisya sa mga ginagawa nila ngayon. Sana magbabago na rin yun at mukhang baka magbago din. Yes, alam naman natin na it will take time. These are structural systemic ills. No? Halimbawa, kung gusto mo ayusin ang DPWH, halos lahat dyan, tatanggalin mo. Di ba yung ganun ba? Pero meron ka magagawa in the interregnum. No? Dahil very powerful ang presidency. Kahit merong separation of powers, co-equal branches, no? Ay in the real world, kaya din, sino ba nakapoint sa mga judges? Presidente, di ba? Di ba? So, mahigit 2,000 judges siya yung nakapoint. Ibig sabihin, kahit independent yan, kahit papano, ingat sila. Na kung ito ang priority, kaya nga may tinatawag na LEDAC na nilalagay doon yung priority bills ng presidente. Nandun yung Senado, nandun ang House. Ibig sabihin, kahit co-equal branches, ipe-present sa kanila, ito yung priority ko. No, yung ganun ba? Kung ito yung gusto kong mangyari dito sa ating anti-corruption investigation, dapat tumulong kayo. Yun. No? Pag hindi kayo tumulong, ay wala akong magagawa. Wala kayong Christmas party. Diba? Wala kayong Christmas party, no? Wala kayong Halloween party, no? Ang dami sigurong ghost na lalabas ngayon, no? Dito sa Halloween ngayon. Mukhang motive dito, lahat ghost wala na yung mga vampira, wala na yung ghost mga puro ghost ngayon ng costume, di ba? Kaya hinahamon ko itong mga politiko natin, senador, congressman, no? Na pumunta dito sa mga concerts, dito sa mga UAAP games, no? Kung sila ay tingin nila wala silang itinatago, dumalo sila dahil dati dalo sila ng dalo dyan. Oo nga. Di ba? Ngayon wala ka nakikita, di ba? Pero sige, moving forward to that, sige, nga, maraming mga ngayon, mga kilos protesta na nangyayari, hindi lang sa mga rally. Doon, sa mga concert, no? Doon nangyayari. Di ba, concert, 5 million views. Tapos, doon nagsisigaw. UAAP, di ba? So tama yun ngayon ang tanong ko So marami ng mga kilos protesta na nangyayari sa mga iba't ibang mga venues. Pero may malaking kilos protesta na darating ngayong November 30. Yes, okay. Ang problema natin, Ronald, na nabanggit din natin padaplis nung last time na nag-usap tayo ay yung paano yung mga gustong sumabotahe dito sa November 30 kasi posibleng mangyari yun maraming mga grupo na ikaw na mismo nagbanggit na may mga interes na palawakin tong rally na lumampas to na hindi peaceful rally at ma-overthrow ang government. Ako na magsasabi, ganun kalala ang iniisip ng mga ibang tao. Yes. Ano ba yung mga nangyayaring mga behind the scenes na kailangan bantayan ng ating taong bayan para hindi sila mabudol at magamit sa mga ganitong maling paraan sa pagkuha ng hustisya? Well, una, very successful yung September 21 rally. Yes. Beyond expectation, no? Hindi lamang sa dami kundi sa quality. Hindi lamang sa quality kundi yung perception nationwide, no? Kaya mahalaga 'yan, no? Ngayon tingin ko yung direksyon ng kanilang plano
gagawin tong nationwide mobilization. Mhm. Tapos definitely much bigger than September 21. Huwag niyo kalimutan, November 30 is Bonifacio Day. Wow, No? symbolic. Parang National Heroes Day natin yan. Okay. Tapos yung didikit dyan, ang motif dyan is a white ribbon. Ibig sabihin, nakadikit pa rin yan doon sa ribbon na simbolo ng EDSA. Tapos sa EDSA gagawin yan. No? Hindi ko alam yung specific na plano, pero doon yung location. No? Kaya very successful yan. Parang yung outrage ng mga tao, hina-harness nitong movement na ito. Diba? Para masustain. Hindi lang siya mag-fizzle out, no? Like parang posporo, no? Kaya tuloy-tuloy yan. At hopefully tuloy-tuloy yan hanggang 2028 to create a different platform, a different set of leaders, no? A new government na kinakatawan yung ethos ng movement na yan, na anti-corruption at anti-impunity at anti-dynasty. Huwag natin kalimutan, hindi lang yung anti-corruption, may anti-impunity yan, lalo na yung mga EJK at tsaka yung mga iba pang mga kawalan ng rule of law. At ikatlo ay anti-dynasty. Dahil nakaugat ang corruption sa dynasty. Yes. Diba? Sa sistema ng dynasty. So, yan yung kwan. Ngayon, may mga forces na gustong i-hijack yan for their own insidious objectives. Hindi naman nila tinatago Sinasabi nila, no? Sinasabi nila na withdrawal of support, pabagsakin ng gobyerno, no? Kuano yan. Ngayon, ang problema nila ay hindi sila makahanap ng sapat na dami para gawin yun, no? Ang pwedeng kaibahan ngayon, nagsabi publicly ang Iglesia ni Cristo na alam naman natin malaking mag-mobilize. Nasasama sila sa November 30. Ngayon, ang tanong dyan, ano yung ibig sabihin nila nasasama sila? Ano yung objective nila sa pagsama? No? Dahil malinaw naman, nakadikit sila sa mga DDS. Diba? So, yan yung bagong element dito sa November 30 na pwedeng i-hijack yan. Dahil ang nakikita ko on the horizon, tatlong phases yung balak nilang gawin. Una, yung first phase, itong mga small, calculated, targeted mobilization. Halimbawa, yung sinubukan nila 2 Sundays ago sa Forbes Park. Na nag-flop. INC ba yun? Hindi. Si Kiko. DDS. DDS. Yung mga DDS. Sa si Kiko. DDS++. Ang problema, isang platitong mani. Tapos yung kanilang icon, nagkalat. No? Magpapabagsakin mo yung gobyerno, mali ka ng gate. Pinuntahan. Diba? Tapos sumipot ka sa alis ka rin agad. Hindi ka naman nag-stay. Kailangan mo ng training para magpabagsak ng gobyerno. Diba? Yung gano'n. Pero yun yung plano, yun yung first phase. Okay. Several na katulad yan, mga build-up. No, yung icons tingin nila ng corruption, yun ang titirahin nila. Yung second phase, these are the big mobilizations. Yan na yung mga marcha sa Malacanang na full force, no? Yayanigin yung gate ng Malacanang, no? At yung ikatlo, ito na yung withdrawal of support, no? Na posibleng trigger yung phase 2. Or pwedeng trigger yung investigation na ang habol nila malink ang pamilya ni BBM at si BBM himself dito sa corruption. Na tingin nila can trigger, yes. no? Ibang usapin kung matitrigger talaga a withdrawal of support by the armed forces. Dahil habang nandiyan yung armed forces, yung kanilang layunin na pabagsakin ng gobyerno, hindi mangyayari. No? So, yan yung gagwardyahan natin. Kaya nga paulit-ulit sinasabi ni Cardinal Ambo David, yung presidente ng CBCP, no to military junta, no to revolutionary government, no to snap election, yes to longer jail terms for plunderers. No? Yun ang statement niya, very clear. No? Yan dapat yung tema nitong EDSA November 30 activity para i-reject yung ibang activity na gusto silang i-hijack. So, kailangan importante sa mga nanonood ngayon yung sinabi ni Ronald dito na talagang ang rason kung bakit tayo nandito pupunta sa November 30 at nagrarally ay yun para magkaroon ng tunay na pagbabago. Hindi para pabagsakin ang gobyerno. At ipalit mo ay hindi naman pala nagbago. Yun. Parang throwing the baby with the bathwater. Yung mas masama pa pala yung alternatibong ginawa mo. Yun. No? Okay. So, nabanggit mo din dito na gusto ko lang clarify, Ronald. Dadagdag lang. Last Friday,
publicly, nagpakita si Vice President Sara, pumisita sa Iglesia ni Cristo at kinausap yung leadership. Wow, publicly Oo, last Friday. So makikita mo yung yung mga kilos, connection, no? Nitong mga pangyayaring ito. Pero nabanggit mo dito na may mga grupo na gustong i-link lahat ngayon kay BBM. Yung reason na ginagawa nila yun is para magkaroon ng rason ang military to withdraw support. Mag-withdraw ng support. At saka para mapagtakpan yung papalapit sa kanila na anti-corruption investigation. Yon. Yung ginawa ni Trillanes kay Bongo, ginawa kay Sara, yung in-agenda uli, yung Parmali ni Gordon, no? Yung ganyan-ganyan. Malapit na, investigahan na yung 51 billion ni Pulong sa distrito niya in less than 3 years. So yung mga ganyan ba, yung 13,000 flood control projects na nangyari nung panahon ni Digong under the leadership ni Mark Villar sa DPWH. Yung mga ganun ba, palapit sa kanila para matapunan yan. To try to divert. Dito na tayo. Yun yung nakakatakot dito. Kasi yung nakikita ko sa mga balita in the last few weeks ay they're trying to connect everything to BBM through the relatives. Yes. At sa akin again, kung meron, wala tayong magagawa, di ba? Yeah. Talagang kung yan ang pupuntahan yan, pero at the same time, tignan natin the bigger picture. Huwag tayo magpapadala sa mga ganun. Especially nung binabasa ko itong mga ibang mga lumalabas sa balita, walang ebidensyang lumalabas. Wala talaga. Unless kung meron nga, din ilabas, pero wala eh. Yun ang nakikita kong problema sa karamihan is just to sow doubt. For example, and to hijack the legitimate issues. Yes, of course. Yes, oo. Kaya talaga ang labanan ngayon na ginagawa ng mga political figures na to, alam mo kung ano, ay para sa isip ng taong bayan. Tayo ang ginagawa nila kasing mga sandata laban sa kanilang mga kalaban. Kaya wag tayong papayag na maging pawns dito sa chess game na ginagawa nila. Kailangan intindihin natin lagi ang mga pangyayari, ang mga ganap, at siguraduhin natin na alam natin kung saan papunta to at ano ang gusto natin. Kasi yun ang nakakalimutan ng tao eh. Kadalasan tao, hindi nila alam kung anong gusto nila. Kung ano ang guiding principle. Ginagawa natin to at kaya makulit ako dito na inuulit ko yung sinasabi ni Ronald para malaman nyo lahat kung ano ba yung pinaglalaban natin ba tayo pumunta sa rally. Yes. Para sa ganon, kung may mga maririnig kang mga walang kwentang mga akusasyon o balita na wala namang basehan, hindi ka madadala agad. Yes. Halimbawa, last week, 2 press con na nangyari. Press con ni Sara, press con ni Bongo. Pareho sila ng press con. What about TSIM? Ibig sabihin, bakit sila? Bakit sila? Ito yung main culprit. Bakit pumupunta sa amin? Ba't kami iniimbestigahan ngayon? No? Na bilyon-bilyon daw ininakaw namin. No? Yun ang sa paliwanag nila. No? Parang elementary, nahuli kang nung teacher mo. Hindi, nahuli ka, umiihi ka sa classroom. Tapos nahuli ka ng pinalo ka ng principal. Tapos sasabihin mo, bakit sila umiihi na yun, no? Ganun yung press con nila last. Tawa ko ng tawa sa press con nila last week. Nakita ko ngayon kay Bongo, natawa nga ako doon kay Bongo. Kasi kay Bongo, nakakatawa doon, sinasabi niya kay Trillanes, kung talagang seryoso ka sa corruption, ipakulong mo yung mga kontraktor, ipakulong mo yung mga DPWH official. Dapat mo talaga ipakulong. Dapat talaga. Wala akong sinasabi ganyan. Dapat talaga. Pero ang tanong ko, may kasabot yan na senador. Kung papakulong ang contractor, DPWH, kailangan din ipakulong ang senador. Kung damay ka, CLTG, contractor. Tapos sabi niya, kung kamag-anak ko... Wala akong alam dyan. Wala daw. Yung pangalan ng company. Yung CLTG, pangalan niya. Christopher L. Go. Yung initials mo, di ba? Matatawa ka talaga. No? Kaya nga ito pa sabihin niya na, kahit kamag-anak ko pa yan, kung may katibalian, ako mismo magsasampa ng kaso, edi magsampa ka na. Edi wow. Oo nga ka, di ba? Kasi nga, huwag mo sasabihin sa akin na wala kang kinalaman doon sa biglang dami na nakuha nilang proyekto sa panahon ni Digong. 2016 pa lang, 816 million na kagad eh. Tapos tuloy-tuloy. Simula pa lang. In the billions. Umabot kaya sa akin, please naman. Huwag tayo na magbulahan. As if naman talaga makukuha nila yung mga proyektong yan kung hindi ka konektado kay Digong. Hindi na nakuha. Walang connection. Ay nako. So anyway, so guys, ito na lang siguro I'll end with this na maganda yung mga events na nangyayari ngayon. Congrats sa ating bagong kakampi sa hustisya, si Ombudsman Boying Remulla. Maganda yung nangyari sa Senado, kay Ping Lacson, kay Tito Soto, at yung pagbanggit niya tungkol sa
hopefully, pagbalik ng impeachment at yung laban nila at yung pagbalik ng Blue Ribbon Committee hearing. Yes. Tapos sa ICI na ngayon ila-livestream na. May papanoorin na kami ni Ronald. At pinagbawal na yung small committee. Pinagbawal na, tama. Diba? Ngayon, Bicam, open na, livestream na rin diba? yan. And ano pa ba? Yun na yun, pero pag hindi nila ginawa yan, babanatan natin sila. Of course. Diba? Of course. Yun. Pinupuri natin sila, pero pag hindi nila ginawa, babanatan natin sila. Nakabantay pa rin tayo. Nakabantay tayo sa lahat ng mga pangyayari. Okay? And with that, huwag natin kakalimutan yung November 30. Yun ang pinaka-importante. Magpakita tayo ng ating galit. Huwag mawawala to dahil ito ang sinusundan ng ating mga politiko ngayon. Okay? Ngayon, ano sa tingin niyo sa mga binanggit natin? Agree ba kayo sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to or disagree? At tingin ba nyo may pupuntahan na itong mga events na to at mga iba't ibang mga departamento ng ating gobyerno? Okay? Sulat nyo lahat ng comments nyo dito sa comment section sa ibaba. At alam mo ba, Ronald, by the way, before we go, babanggitin ko lang, meron akong membership para sa aking YouTube channel. Oo. Okay, Ito yung para sa mga tao na gustong sumuporta sa ginagawa natin. Ma-appreciate ko talaga kung maging member kayo sa channel ko kasi makakatulong yan sa ginagawa natin. Kasi may mga iba palagi nagdo-donate. Sabi ko, gawa na lang akong membership para makapagtulong talaga. Tama. Para hindi lang yung ICI, hindi lang yung Senado, hindi lang ang ombudsman na nagle-level up. Dapat tayo rin. No? At saka sundan din nyo yung Facebook channel ni Ronald, yung Facebook page siya ngayon. Dahil doon, mukhang dami kang pinopost ngayon. Ang ingay mo ngayon sa Facebook eh. Ang daming nangyayari, di ba? Araw-araw. Hindi, every hour may pinopost ka nga ngayon. Nasipag nito eh. So, yun lang guys. Ronald, salamat sa oras mo ulit. Okay? Please, anytime. No? At sa mga viewers, salamat din At magkita tayo ulit next week sa aking susunod na video.